Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday. Ayan, happy Friday si PSE natin. So medyo bumigwas pala yung index natin kanina. So ang ganda tignan, 6,478.44. So medyo malakas po yung market natin kasi yung mga bigatin natin ginawang parang Apollo ang galawan na. So si Ayala Corporation bigla umakyat ng halos 8% for today. So laki ng impact sa market natin. Nagsabay sila ni SM. So yung mga pinapagalaw dito sa market natin, yung mga pinakamalalaki na stocks po natin. So nag-gain yung index natin 1.06%. Bakit kaya sobrang lakas ng mga to? Hindi kaya maraming nag-short sa mga stocks na to. Kaya napilitang mag-buy yung mga bigati natin diyan kasi pwede ito sa shorting sa mga malalaking brokers. So inalaw na 'di ba ng Philippine Stock Exchange natin. Pero sa atin nga sabi ko nga madalas hindi pa pwede yung shorting kasi wala namang capability yung mga brokers natin. So hindi kaya shorting to mga to. Pero anyway, meron namang may positive sentiment talaga yung market kasi 448 million net foreign buy yung namimili. So mukhang start na no, mukhang obvious na start na ng Christmas rally ng markets po natin. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks for today. Ayan, ang ganda ng bakasyon ng mga may hawak dito. Ayala Corporation, so nag-up po siya ng 7.93%. So ito, laki ng 522 million net foreign buy po si Ayala Corporation. So news-wise, wala po tayong nakita sa kanila. Si dito, ayan, tinitik din siya. So 8% up for today. Si Abacus daw yata yung tumira dito. So tignan natin kasi naipid daw siya kay SPNEC. Meron siyang net foreign buy na 1.74 million. Ayan. So anyway, good sign para kay dito natin. SM, bigatin sa mga stocks, so 3.54%. So, pwede na, di ba? Laki ng ginalaw ng mga to, halos 10% na. Tapos meron siyang, ayun, lakas 223 million na net foreign buy po dito sa market natin. So, another bigatin, GGS, yung mga holding stocks to, no? 4.59%. So, nag-breakout to sa MA100. And then, meron siyang 29.09 million net foreign buy. So yung dalawang mahina natin, si ASEN at saka si Converge, majority pala dito blue chips, no? Si dito lang na isama. ASEN, mahina pa rin, negative 1.35%. Pero pangalawang araw na niya, net foreign buy siya ng 11 million. Kahapon is 10 million. Tapos si Converge natin is net foreign sales siya ngayon. Negative 5.65 million and then negative 0.36%. So, yung kahapon, yung mga umakyat, yung mga properties natin, maliban kay Ali siguro, so yung iba SMPH nag-drop. So, nag-pull back yung mga price action nila. And then, nag-concentrate nga yung mga bigatin natin, yung mga holding stocks natin. Good sign yan kasi nag-start yung rally natin. Tapos yung galawan nga po doon sa US market, araw-araw verde doon eh. So lalakas ng sipa ng mga stocks nila kasi nag-all-time high yung ating mga US indices naman. Okay? So yun po yung re-review natin for today. Disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, yung ating review po is for education purposes. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved ang trading sa market po natin. Okay? So hopefully, start na ng magandang galaw ni PSE. And then follow mo ko guys dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang at join ka sa trading community natin kung gusto mo ng guide or kung gusto mo mag-support dito sa channel naman natin. So check mo na lang po yan. Kung nakasubscribe ka, check mo na lang po yung ating trend stocks review, yung ating company reviews, yung ating mga profit or loss, mga sample trades natin, basic indicators, yung ating fundamentals sa mga risk management, and then yung PSC stock market studies naman natin. Sa mga bago po So anyway, di ba na pag-usapan natin kahapon si Marvin Guillermo is pinanood ko kahapon kasi may nagsabi sa akin yung mga vlog pala niya, yung kapatid na niya yung nagtutuloy tapos siya pinanood ko yung vlog niya. Parang magpapahinga muna yata siya sa vlogging kasi napansin niyo last time 'di ba medyo siya malakas talaga mag-vlog. So 2 times, 3 times per day naka full time siya, 'di ba? So hindi naman gumagalaw sabi niya yung market natin. So parang nag-shift siya ng priority. So syempre mahirap pa sa vlogger kung mahina din naman yung kita natin dito, 'di ba? So anyway, tayo naman sobrang late naman talaga yung kita sa sa vlogging as of now kasi mahina yung market talaga. So
Anyway, tayo, in-enjoy na lang natin. Pag maganda yung market, okay. Pag bad, review lang yung ginagawa natin sa kanya. Okay? So anyway, sana bumalik si makita ulit natin si Marvin Guermo kasi siya yung lagi nakikita natin sa Investa na nagpapasaya sa atin pag may mga posts. Okay? So anyway, so good luck sa kanya. Tapos dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to. So parang ganito din yung nangyari sa crypto ko to, di ba? So hindi na ako nagpo-post dito kasi wala naman siyang demand. Pag nag-post ako dito, halos wala din siyang masyadong view na. So hininto din natin siya. So ngayon ewan ko kasi nagbabalik yung galaw ng cryptos. So inatay ko din na bumalik siya and then saka tayo babalik na magbablog naman sa kanya. Kaya follow mo lang, mali mo one of these days mabuhay ulit yung ating crypto ko to na yung mga play to earn games na gusto natin last time kasi malalakas ang trading doon. Okay? And then follow mo ako sa social media dito sa ating Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa posts or dito sa ating, doon sa ating Facebook page. Ayan, i-close ko. Pili ka na lang sa kanilang dalawa. Budagi pick sa local market, sa US market, at saka sa cryptos. So, di ba, tignan mo yan. Hindi rin natin na-update kasi nga, hindi natin maharap lahat. Tapos money earners, yung ating mga side hustles dito sa pagba-vlogs naman natin. Okay? So masaya na tayo basta mayroong konting passive income na papasok sa atin. Okay? So kaysa wala. Ayan. So tingnan natin yung summary ng index natin dito sa panang baba. Maaga naglagay si Philippine Stock Exchange. Ayan. So meron siyang net foreign buy na 448 million. And then panalo nga sa atin is holding firms. Kahapon nag 3% na sila and then another 3%. So congrats dun sa mga long-term holders. So bukod sa dividends, nag-appreciate na po yung price ng yung mga stocks. Property nag-pull back, negative 1.39. Services, umakyat si ICT. Finance, hindi masyadong gumagalaw during this time. And then mining natin is nag-pull back siya. Okay? So laki ng traded value 10.2 billion. So very active yung markets po natin. So very good yung closing ng markets. Ano ba to? ASEN. Ayan. So kahit anong good news natin kay ASEN. So meron siyang project dito kay Marubini. Spearhead Philippines Offshore Wind Initiative. So mga project po nila. Alam ko kanina meron na namang utang si ASEN natin. So ito po yung mga binenta, BPI, China Bank Call, APF Gen, ANI, CNPF, kaya pala nag-drop si CNPF, AGI, DMC, ano ba ito, ARA? CREAT, DDMPR, Globe, Aradeta, ayan. So, hindi natin kasi napapansin. Converge, ayan. So, sila pa yung mga binenta. Ito naman yung mga binili. BDO, Metrobank, Security Bank, ASEN, AC, Ali, TEL dito, SEB, at saka si ICT natin. PTNT, ayan, yung mga mahilig sa penny stocks. Gusto na bumalik after 2-decade suspension. Makakabalik pa kaya si PTNT natin. Ano ba project niya ngayon? So yung ito pala yung sinasabi ko sa inyo guys, ayan, in-announce na pala ni To Trade Asia. So gagawa din ako ng mga vlog nito. Yung mga meron pong Maya na account, pwede kayong mag-trade ng mga stocks sa kanilang Maya app. Ayan. So yun yung kagandahan niya. So hindi mo na kailangan mag-open ng brokerage account. Parang GCash nga yung ginawa nitong si To Trade Asia natin. Okay? So Bank of Commerce launch remittance service dubbed Sikap Pinoy. Costco approved dividends, kapon yan. SSI, subsidiary forms joint venture with Prada, BSP. So laki na interest natin pero hindi binawasan, 6.5%. So medyo ano pa rin sila, nagpi-play safe kasi pwede mag-spike kasi yung inflation eh. ASEN gets 11 billion sustainability linked loan. Ayan, dami niyang utang, di ba? Double Dragon declares regular cash dividend. ASEN, Converge and LBC expand partnership. Tantongco family-led stores specialist forms joint venture with Italian Prada. Del Monte net loss in the first half of 2024. So bumagsak to last time. Alam ko nag-bounce na siya kahapon. Share buyback, SSP, AGI, Mrs. G at saka si Robinsons. Converge to provide connectivity to LBC operation. Green plans to borrow as much as 5 billion. PLDT Bacmaya has enabled stock trading on its platform. So yan po si To Trade Asia natin. US dollar tumbles to 4-month low. So ibig sabihin malakas yung piso, no? May palitan namin ngayon. Ayan. So yung mga nagpapadala ng pera. US stocks and higher as investors bet on lower rates.
US equity futures, gold, and Bitcoin. Ano ba nangyari dito? Pero kanina, nag-smilip ako. Okay na siya eh. Tapos yung galaw natin kahapon is okay dito sa US market po natin. Okay? Tapos parang okay ulit yung galaw sa sa US market. Sina Tesla, nag-aakyatan yung mga prices nila. Okay? So guys, yung ating Patreon sa mga gusto ng guide sa Philippine market trading. Sali ka lang po dito sa Patreon channel natin. So open po siya. Remind mo lang ako pag sumali ka para maisama kita sa trading group natin. Okay? So tingnan natin yung galaw ng market. So lakas natin, no? Umaga meron siyang konting meron siyang pullback na, nag-pullback ng konti tapos bigla umarangkada ulit yung market natin. Tapos second half may pullback siya ng konti. Tapos pre-close binanatan na yung mga yung mga ito sina Ayala Corporation, sina GGS, tinapak na yung kanilang mga benta ng shares biglang umakyat 7.93%. Baka may epekto din yung shorting natin. So yan yung kagandahan ng shorting kapag bullish yung market, nagba-buy yung mga short para ma-cover yung kanilang position. So nag-drop dito si CNP at 3%, SMPH biglang nag-drop naman. 3.07 Pure Gold minus 2.8 at saka si Bloom minus 1.98%. Okay? So 448 million net buy, net buy. 63% foreign, 37% local participation. So ito yung mga winners natin for today. Dito na una 8%. Congrats. AC 7.9, Apollo ayan galawang Apollo si AC 7.14. Now is 5.5, GSMI 4.9, Security Bank nabuhay 4.36, LAN 4.17, A-Rich, nakabawi na si congrats sa mga sumalo. Si A-Rich biglang okay na yung galaw. Baita 3.16, SSI 2.02, and then si PhilRich is 1.89. So dito naman sa losers, biglang nag-drop si FNI na wala ng volume 10%, ABSP minus 8, pa. SSP minus 5, CTS minus 3.9, Balay minus 3.57. So mukhang hindi pa time ng small caps. ANI minus 3.45. SMPH minus 3%. Pure Gold 2.8 and Denmark 2.78%. Okay? So refresh natin to. Buyers and sellers. Tingnan natin yung ating chart. So super bullish yung yung stocks natin dahil sa SM at saka sa Ayala Corporation. So laki ng ginalaw niya So anyway, very good kasi nag-breakout na tayo sa 6,400. So pero ang anong natin kahapon, 'di ba, magpo-pullback si PSE sabi natin kasi nga ang laki. Ilang percent to more than 2% yung galaw kanina. Pero since bullish yung market, ayan. So siguro majority ng Asia is okay din siya. Dumiretso yung galaw natin. So ang bilis ng galaw ng ng index natin. Pero syempre alam natin marami pa rin naiwan na stocks yan. So opportunity naman na ngayon nagka-try na mag-bull run yung yung market natin. Okay, so malapit na tayo sa overbought. Okay yung RSI, and then syempre tapos na yung ascending triangle breakout na ngayon retest sa support, or tingnan natin kung yung rally ba natin, di ba, Christmas rally natin, abot tayo ng hopefully umabot tayo 6,700 for this year kasi wala namang wala namang masyadong negative sa majority ng mga stocks natin, di ba, sa ngayon. So pero ang pinaka-catalyst talaga natin na nakikita kaya medyo malakas yung market is inflation pababa. So yun po yung pinaka-catalyst natin. Ayan, ang lakas ng piso ngayon, di ba? Pababa yung US dollar naman natin. Okay? So yun po yung overall na picture ng market. Very good. So optimistic kaagad 6-7 kaagad yung nilagay. Okay, so ito po yung galawan sa US market as of now is okay siya. Nasdaq future 0.35, Dow future 0.36, and then S&P is 0.28%. Okay, so maganda siya. European markets, mix ng konti, pero mas marami pa rin yung berde. And then dito sa Asian market is mix din tayo pero mas marami yung malakas po yung galawan dito sa global market talaga natin as of this time. Crypto, bumawi na ba? Okay lang to kasi mataas naman siya 42.7, 2.2 si Ethereum, and then 250 si BNB. So meron bang pumipitik dito? Okay, may konting pullback sa sa crypto natin.
as of this time naman. Okay? So, tingnan natin yung ating individual stock. So, mabilis ang review kasi maganda bakasyon ng mga blue chip holders natin. So, laki naman ng kandila ni AC. Okay, so tingnan natin by Monday kung may follow-up si AC natin. 26 pala yung wala tayong pasok, inisip ko. Itong Monday na to. So anyway, very good yung galaw. So on the way si AC para i-retouch yung ating 765. So laki ng kandila. Dati pakonti-konti lang siya na umakyat. Pero ito talagang binomba si Ayala Corporation, or sabi natin baka meron nang short diyan na big brokers. So tinanggap na niya yung loss niya and then nag-close siya ng short position naman niya. Okay, so anyway, nag-overbought ka agad. So pero ako nag-expect ako meron siyang retest dito sa 703 kasi syempre marami hindi nakasakay diyan. Parang gap up yung galaw niya kasi end of the day na nakita natin na pumitik na malakas si Ayala Corporation. So wala nga po tayo nakita na news. Bakit biglang nag-upsurge si AC? Kasi noong umaga hindi naman ganyan kalakas yung galaw natin. Okay? So 7.93% up for today. Ang laki 522.15 million at foreign buy. UBS Regis ang buyer, call video yung ating pinaka main seller. Okay? Congrats. Next, another congrats sa Dito Natics. Bigla na buhay si Dito natin. Okay, so ito na yung hinahanap natin na breakout sa MA20. So lakas ng breakout ni Dito. So ito na ang established support natin, 2.18 or 2.2. And then syempre, wala tayo sa downtrend ulit. So nag-breakout siya kasi sa MA20. Very good. Tingnan natin kung may follow-up by next week. Ang next na resistance is MA100. Ayan, sakto siya dito last time at saka dito sa area na to. So 2.56. So good vibes ulit tayo pag especially balik-balik tayo ng 2.5 dito kay dito. So nag-o-okay yung indicators sa RSI at saka MACD formation naman. Okay? So hopefully hindi tayo mauntog dito. So siguro ang untog natin dito 2.8 kung medyo maganda talaga yung galaw ng market natin for the coming few days. So 8% up si dito. Ang ganda ng galaw na. So congrats sa mga naka-timing. Abacus, Star All ang buyer. Call Mercantile yung ating pinaka main seller. Meron tayong 1.7 million na net foreign buy naman. Okay? Next, SM. So pangalawang araw na to. Sumisipa yung mga big caps natin. So on the way si SM po. So naiwan ka ba dito? 942 yung ating next. Okay, nag-resist siya ng konti sa 905. Pero sakaling bumalik siya dyan kasi may momentum si SM natin after magkaroon siya ng breakout dito. 942 naman yung next. Kaya lang overbought na pala. Ayan. So watch out na lang doon sa mga may hawak. Maganda na rin yan Laki na rin ang binigay niya from the last 2 days. Market na siya ng halos 8% naman. Okay? So ganun din ang hinala natin is bukod sa bullish market, baka may mga nag-short last time, nagko-cover sila ngayon ng kanilang mga positions naman. Okay? So next 3.50 rather yung ating price action. 3.54% up si SM, JP Morgan So andyan na. Macquarie ang buyer, well called yung ating seller. Ang ating net foreign buy is ilan ba to? Ito laki 223 million pala to. Ayan. So laki. Hindi nagre-reflect pero 200. Ayan. 223 million po net foreign buy si SM. Okay? Next, GGS. Ito may classic na breakout sa MA20. Ayan, nakasilip na siya kahapon eh. So although hula na natin to na magbe-breakout siya. So medyo maganda naman yung yung breakout niya. Okay? 41 next resistance dito po sa bandang 48 pesos. So dito yung conso area niya last time. So on the way siya, maganda rin yung niya, yung RSI movement plus gumaganda na yung ating MACD formation. So ito maganda sa kanya kasi ang tagal niya dito sa conso area. So nung mag-breakout siya kahapon, tapos bullish yung market natin, tinuloy na ni GGS naman natin. So hanap-hanap tayo ng mga blue chips by weekends kasi most likely nasa blue chips kasi ngayon yung sentiment ng market. So 4.59% up, 29 million net foreign buy, JP Morgan, Star All ang buyer, and then Imperial, UBS yung ating pinaka-main seller naman. Next, yung dalawang stocks natin na mahina. ASEN. So hindi pa natin makita yung liwanag ni ASEN natin kasi
nag-aano pa rin siya eh. Net foreign sell ba to? Saglit, silipin natin yung price action. So negative 1.35. Net foreign buy pala. Okay. So naglalaban yung bulls sa bears. Papa si LSA ang buyer and then siya din yung ating main seller naman. Hindi pa natin matansya kasi nauuntog kasi tayo dito sa dito sa MA9. So anyway, may Dow G naman dito so pwede natin gawing reference 4.3 yung current na bottom ni ASIN natin. Hindi pa maganda yung mga indicators. Mukhang mahuhuli sa balikan ng blue chips si ASIN natin. Okay? So yun lang muna and then lastly itong si Converge. Okay, lumalaban naman siya. So kahapon nag-breakout sa MA20, red nga lang yung candle kasi nag-gap up tayo kanina, binawi niya, tapos binalik din naman niya. Okay? So anyway, ito medyo mas maganda ng konti yung galaw ni Converge natin kasi meron siyang clear sign ng double bottom dito and then nag-stay siya kahit paano, medyo mahina pero nag-stay siya ng above ng MA20 naman natin. Okay? So anyway, para sila ni ASEN, medyo pa rin to, mahina pa rin. So negative 0.36%, minus 5 million. Net foreign sell, ayun, dyan si JP Morgan ang buyer at saka si FMS naman. Okay? So yun lang muna yung ating review, very fast na review dito sa mga trending stocks kasi sina SM kinuha lahat ng gains ng tatlong malaking holding stocks natin, si AC, SM at saka GGS. It's a good sign para sa market natin. Kita mo naman, breakout yung mga candles natin at mukhang matutuloy yung Christmas rally natin. Hindi pa sa lahat ng stocks. Nauna muna si blue chips. Tingnan natin later on kung mag-shift doon sa mga mid caps at saka small caps na stocks. So meanwhile, hanap-hanap na tayo over the weekends sa mga alaga natin sa short-term rally na to ng markets natin. Okay? So kailangan makita natin bumaba yung interest rates at saka inflation ulit. Okay? So yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel, dito sa Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then Patreon guys yung mga gusto nang mag-support sa atin para hindi mamatay yung channel natin. So kita mo naman yung epekto pag mahina talaga. So yun lang, check mo kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine stock market din. Sali ka lang po dito sa Patreon channel natin. Okay, so yun lang, maraming salamat. Happy weekends po.